Germs, good morning ulit sa inyo lahat. Welcome ulit dito sa ating YouTube channel. Eto na naman tayo, nagbabalik na naman tayo para sa panibagong motovlog. And this time, kung natatandaan nyo, last video natin, yung nagkabit tayo ng ating rubber stopper dito sa ADB 160 natin. So almost 1 week na yung nakalipas since in-install natin yung rubber stopper na yan. And ngayong araw magkakaroon tayo ng honest review. Alright, ito yung inaabangan ng karamihan since in-upload natin yung video na yon, kasi gusto nila malaman kung ano nga ba yung pakiramdam pag nagkabit tayo nung mas makapal na rubber stopper dito sa ating ADB 160. And to be honest, napaka-positive ng result noon para sa akin. Yung mga concern natin about dun sa lagatok, about dun sa tumutunog kapag galing tayo ng humps, diba? Kunwari may humps dito, ganyan. Pag bumagsak yung motor natin, pag bumagsak na yung likod, may unusual na tunog, parang nakakairita na tunog, parang lumalagapak siya. Yung part na yun, nawala yun. Yung tunog na yun, yung lagatok na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, sobrang positive ng result sa akin. Merong mga ilang nagsasabi, yung nakapagkabit na, sinasabi nila na matagtag daw, matagtag yung likod. Tapos meron din na iba nagsasabi na mabibrate, mas naging mabibrate daw yung motor nila. First of all, yung motor natin ADB 160, mabibrate na talaga yan. Ever since from casa, mabibrate talaga yan. Kahit wala tayong ginagawa dyan sa motor na yan, mabibrate na talaga yan. Yung tagtag naman, matagtag talaga yung motor natin kapag solo ride lang tayo, kapag wala tayong angkas, wala tayong dala-dalang mabigat sa motor natin. For example ako pag papunta ako ng Ortigas, may angkas ako, okay yung ride ko, smooth. Pero kapag magaan na yung motor, ako na lang mag-isa, pauwi na ako, ayun, parang medyo tumatalbog na yung motor natin kasi nawala na yung weight niya, nawala na yung bigat niya. Ibig sabihin, yung suspension natin sa likod, mas naging free na siya, mas mataas na yung rebound niya. Anyway, balik tayo sa topic natin. May mga comments na ganon, naging matagtag, naging mabibrate lalo. Pero as far as my motorcycle is concerned, 100% sa akin okay, effective sa akin, sa akin. Kasi dito sa Ortigas, ito kagaya nito, ayan, isang humps na yan. Ang daming humps dito sa loob ng Tendisitas. Dito may maliliit na humps din dito. Dito dinadaanan ko lang to. Another humps dito. Ayan. Pag mabilis yung approach ko sa mga yan, pag mabilis yung mga approach ko sa mga yan, lumalagatok yung likod ko. Before nung hindi pa ako nagpapalit ng rubber stopper. Ngayon nagpalit na ako ng rubber stopper, kahit mabilis yung approach ko dun sa mga humps natin, wala na ako naririnig na lagatok. Ito kagaya nito, malalim to. Wala na talaga, wala na yung lagatok. 100% mawawala talaga yung lagatok. Ito kasi kaya ako naman nire-review to, kasi na-experience ko rin naman yung mga sinasabi nyo, na-experience ko rin yung nararamdaman ninyong lagatok. Kaya naman ako nag-review kasi na-compare ko na yung dating experience ko dun sa mga humps. Na-experience ko na yung tumutunog, yung lagatok na nararanasan nyo din, na-experience ko na yan. Pero ngayon, sinasabi ko, wala na talaga, nawala talaga yung lagatok. Ngayon, dun naman sa issue ng vibration and tagtag, sorry dun sa mga nagsasabi na mas matagtag daw yung motor, tapos mas mabibrate. Wala ako nararamdaman na ganun. Siguro kung may nararamdaman kayo, hindi naman ganun kagrabe. Kasi ako wala ako nararamdaman yung vibrate. Pag naka-idle yung motor, kapag naka-center stand, mabibrate talaga yung motor. Pero pag ganitong tumatakbo, wala naman akong unusual na nararamdaman dito. Kasi itong motor na to, araw-araw kong gamit to. Kung may mababago man dito sa motor na to, mararamdaman ko kaagad yun. Kasi syempre gamit mo lagi yung motor mo araw-araw,
Pag may kakaiba dyan, sigurado mararamdaman ko. Minsan nga, pag malambot yung gulong ko, ramdam ko kaagad yan kahit hindi ko tinitingnan. Kasi lagi mong gamit yung motor mo. Kung may pagbabago man, mararamdaman mo kaagad. Doon naman sa mga nagsasabi na naging ma-vibrate or naging mas matagtag, hindi ko naman kayo masisisi kung yun talaga yung nararamdaman nyo. Baka kasi nangyari nga sa inyo. Kasi baka nagkaroon kayo ng case talaga na ganun. Hindi ko naman sinasabi na pare-parehas tayo ng magiging experience kapag nagpalit tayo ng rubber stopper. Pero 100% may papangako ko sa inyo, mawawala talaga yung lagatok nya. Mawawala talaga yung tunog niya dun sa likod. Yung sa mga nagtatanong naman kung recommended ba talaga na magpalit ng rubber stopper, nasa sa inyo naman na yan. Ito kasi option lang to. Option lang to. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo yung palitan. Sa inyo yan kung back to stock pa rin kayo, magpapalit kayo pero stock pa rin yung ikakabit natin. Nasa sa inyo yan. Pero yung mga ganitong bagay kasi pwede nyo naman siyang itry. Wala namang masama kung susubukan nyo na magpalit ng ganito, magpalit ng aftermarket. Wala namang masama, wala namang masisira sa motor ninyo. Ano lang naman to parang kumbaga sa motor, parang shock absorber pa rin to yung rubber stopper na to And siya nga wala, dumating na yung stock natin dito sa shop, yung mga rubber stopper natin. Kung naghahanap kayo ng aftermarket, meron na tayo dito sa shop. Mag-message lang kayo para mapareserve sa inyo yung item kasi limited lang yung supply natin. Wala tayo masyadong supply. Kasi nung nakarang araw, hindi ko pa nga nabablog ilang peraso na yung nabawas dun sa supply natin. Kaya bago kayo pumunta, i-confirm muna natin kung available pa. Pero sa ngayon, as of now, ano ba ngayon? February 21, meron pa naman tayo mga stock. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan to magtatagal. Kasi sobrang konti lang talaga. Sa dami ng demand at saka sa daming gusto na magpalit ng rubber stopper, panigurado saglit lang to mauubos. Okay Germs, maraming salamat ulit. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana nagabayan ko kayo dito sa pagkakabit ng rubber stopper.